Isang magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Halos isang taon po tayong hindi nakapag-aral ng Korean. Pero ngayon ay balik na po ulit tayo sa pag-aaral ng Korean. Maganda po ang topic natin ngayon, very useful po at madalas gamitin ng mga Korean. Di na po tayo mag-aaksaya ng oras. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang verb plus uryul keyo. Ano po ba itong verb plus uryul keyo? Ito ay ginagamit upang ipahayag ang kahandaan, katiyakan, pagtatalaga o pangako ng tagapagsalita na gawin ang isang bagay para sa kapakanan ng nakikinig. Ibig po palang sabihin ay ginagamit natin ang salitang ito kapag involved ang nakikinig sa ating gagawin at para sa kanilang kapakanan. Medyo malabo po ba? Magbigay po tayo mamaya ng mga halimbawa. Pasadahan lang po muna natin saglit ang mga definition. Sunod po, ito po ay walang eksaktong translation sa English. Ang kadalasang translation lang po nito sa English ay I will, na pwede din pong maging translation ng future tense na uryul goshida, na pinag-aralan naman po natin sa Beginner 1, number 18. Kaya maganda po ang Korean language. Tinagurian po siyang empathic language kasi marami kang emosyon na pwedeng ma-express sa Korean language. Sunod po, ang subject po sa grammar nito ay dapat first person lang po. I or we. Paano naman po ito gamitin? Kapag ang verb ay nagtatapos sa consonant, ul keyo po ang gagamitin. At kapag nagtatapos naman po sa vowel, ryul keyo po ang gagamitin. At kapag ang verb ay nagtatapos naman sa ryul consonant, dahil sa may ryul na siya, keyo na lang po ang add natin. Kailan naman po siya gagamitin? Dito na din po tayo magbigay ng mga halimbawa. Sa tingin ko, mas makatulong ito sa ating pag-unawa sa grammar na ito. In general, parang may dalawa po itong usages. Una, gagamitin po natin ito kapag nangangako tayong gagawin ang isang bagay para sa nakikinig o voluntaryo nating gagawin ang isang bagay para sa nakikinig. Halimbawa, nag-a-apply po tayo ng trabaho at sa interview, pwede po nating sabihin, 열심히 일할게요. pagbubutihin ko po ang aking trabaho. Halimbawa din, kausap natin ang ating Korean teacher at gusto natin ipakita sa kanya na pagbubutihin natin ang pag-aaral ng Korean, pwede nating sabihin, 한국어 공부 열심히 할게요. pagbubutihin ko po ang pag-aaral ng Korean. Ano pa ba? Halimbawa, nangangako ka na hindi mo na ulit gagawin ang isang bagay, pwede mong sabihin, 이제부터 안 그럴게요. simula ngayon, hindi ko na po ulit gagawin. Punta naman po tayo sa second usages. Ito po parang medyo nakakalito. Ito ay ginagamit para sa konsiderasyon ng iba. Halimbawa, gusto mo mag-CR, syempre, magpapaalam ka sa kausap mo para magbigay ng konsiderasyon sa kanya. Pwede mong sabihin, 잠시만 화장실 좀 다녀올게요. sandali lang po, pupunta lang po ako sa banyo. Ito po ginagamit ko dati nung naglalaro pa ako ng Korean games sa cellphone. Pag gusto kong magpaalam at may gagawin lang ako, sinasabi kong, 샤워하고 올게요. maliligo lang po ako at babalik agad. Yan lang po ang lagi kong sinasabi. Wala naman po kasi akong maraming alam na mga Korean words. Last example po natin, 저는 좀 쉴게요. 나중에 이야기해요. magpahinga lang po ako, mamaya po usap tayo.
Observe nyo na lang po itong grammar na ito sa mga Korean drama or TV shows. Dahil napaka-useful po nito na magagamit natin sa Korean conversation. Sana po ay nakatulong sa inyo ang ating video. Kita po ulit tayo sa ating next video. God bless po sa ating lahat.